Naakayin ka ng kapayapaan ng Panginoon sa gabing ito. Nagkakatipon tayo sa kanyang harapan upang itaas ang isang panalangin na nakabatay sa Salmo 121 na hinahanap ang kanlungan at proteksyon sa ilalim ng kanyang lilim. Kahit na hindi tiyak ang mundo at mabigat ang mga pasanin ng araw, naalala ng panalangin ito na hindi ka nag-iisa. May Diyos na nagbabantay sa iyo kahit habang natutulog ka. Isulat sa mga komento ang kapayapaan sa Kristo kung naniniwala ka na Siya ay iyong tagapagligtas. Sa paggawa nito, ipinapahayag mo ang pananampalataya at tumutulong upang maabot ng mensaheng ito ang higit pang mga taong nangangailangan ng aliw. Baka ngayon ay maramdaman mo ang pagod o pagkabalisa, ngunit tandaan, may tagapagbantay na hindi natutulog. Ang Salmo 121 ay nagtuturo na ang ating tulong ay mula sa Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang nagbabantay sa iyong buhay, nagpoprotekta sa iyong pahinga, at nag-aalaga sa iyong kaluluwa kapag nawawalan ng lakas ang mga puwersa. Minamahal na Ama, sa gabing ito ay nahaharap ako sa iyo na may pasasalamat at pangangailangan. Itinataas ko ang aking paningin sa iyo at inaamin na ikaw lamang ang aking kanlungan. Kahit sinusubukang guluhin ng mga alalahanin ng araw ang aking kapayapaan, nananatili ako sa iyong pangako, hindi ka natutulog, nagbabantay. Ka sa akin, ingatan mo ang aking pagpasok at paglabas, protektahan mo kami habang natutulog, alisin ang lahat ng masama, lahat ng panganib at baguhin ang aking lakas para sa bagong araw. Panginoon, sa iyong mga kamay, ipinapasa ko ang aking mga pag-iisip, aking mga damdamin at lahat ng hindi ko mapamahalaan. Na ang iyong presensya ay makasama ko sa pahingang ito, bigyan mo ako ng mga pangarap ng kapayapaan at tiwala at na bukas ay magising sa ilalim ng iyong pagpapala. Kung naniniwala ka na hahawakan ng panalangin ito ang iyong buhay, ibahagi ang mensaheng ito sa isang nangangailangan ng pahinga sa Diyos. Sa gabing ito, isulat ang iyong Amen sa mga komento bilang tanda ng pananampalataya at iwan ang iyong kahilingan upang makapagdasal kami kasama ka. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel Araw-Araw na Panalangin at i-activate ang kampana upang patuloy na matanggap ang mga panalangin na nagpapalakas sa iyong kaluluwa. Matulog ka ng may tiwala na nagbabantay sa iyo ang Panginoon ngayon at palagi. Kung ikaw ay kasama ko, Panginoon, hindi ko matatakot ang gabi o ang mga panganib na nakatago sa mga anino. Ingatan mo ako sa bitag ng kaaway, sa lahat ng bagay na sinusubukang layuan ako sa iyong layunin. Isuot mo ako ng iyong kapayapaan at bigyan mo ako ng pahinga sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ngayon idineklara ko na ang iyong presensya ay kasama ko at sumasakop sa akin bilang isang protektadong lilim. Kahit maging hindi tiyak ang landas, kahit may pagod o takot, ikaw ang aking matibay na kalasag, aking matibay na tore, aking kanlungan sa dilim. Hiniling ko na ingatan mo ang aking pahinga at ang aking pamilya. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang palibutan ang aming tahanan at na walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtagumpay. Panginoon, sa gabing ito, ilagay mo ang iyong kamay sa aking buhay at punuin mo ako ng kapayapaan. Ayaw ko na ang kawalan, ng pag-asa o pag-aalinlangan ang maghari sa aking isip. Kung ikaw ay kasama ko, walang makapapabagsak sa akin. Ang aking tulong ay mula sa iyo, aking tapat na Diyos. Dahil dito, inilalagay ko ang bawat bahagi ng aking buhay sa iyong mga paa, kahit sa sandaling katahimikan na ito. Ipapahintulot mo ang aking mga pag-iisip, alisin ang pag-aalala at hayaang makapahinga ako sa iyong kalooban. Idineklara ko na ang aking pagpasok at paglabas ay nasa iyong mga kamay, naligtas ang aking kaluluwa at na ikaw ay nagbabantay sa akin. Na habang natutulog ako,
Ang iyong katapatan ay sumusuporta sa akin at nagpapabago sa akin. Salamat, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong proteksyon, sa pagiging aking bato kahit nanginig ang lahat. Sa gabing ito ay nananatili ako sa iyo na may tiwala, na may pasasalamat at na may pananampalataya. Minamahal na Ama, sa gabing ito ay dumarating ako sa iyo na may pagnanais na makapahinga sa iyong pangako. Ayaw ko na ang mga hirap na nakawin ang aking kapayapaan. Kahit ang mga tubig ay tumaas at ang takot ay subukang intrusion sa aking puso, naniniwala ako na ikaw ay kasama ko. Kapag ang mga alon ng kahirapan ay nakapaligid sa akin, naalala mo na ikaw ang aking kanlungan at aking lakas, aking matibay na tulong sa lahat ng oras. Bigyan mo ako ng pananampalataya upang magpatuloy sa paniniwala kahit hindi ko makita ang mga sagot, kahit ang lahat ay mukhang madilim. Alam ko na sa lihim ikaw ay gumagawa, na ginagabayan ang aking mga hakbang at sumusuporta sa akin ng iyong tapat na kamay. Panginoon, ipinapasa ko sa iyo ang aking mga takot, aking mga kawalan ng katiyakan, aking mga pag-aalinlangan. Dalhin mo ang lahat ng nakakapigil sa aking makapahinga sa iyo at bigyan mo ako ng kapayapaang lampas sa pag-unawa. Ngayon ay binabago ko ang aking tiwala na alam na walang imposible sa iyo. Kahit nasa libis ng anino, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko at ang iyong presensya ay nagbibigay ng pag-asa na ang bawat araw ay lumalaki ang aking pananampalataya, na ang aking mga salita ay nagpapakita ng tiwala at na ang aking mga desisyon ay alinsunod sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking walang hanggang kanlungan, sapagkat hindi mahalaga ang oras o pangyayari, naroon ka. Sa gabing ito, inilalagay ko ang aking buhay sa harap mo. Naniniwala na may pag-asa at pagbabago sa iyong kapangyarihan. Hindi mo iniiwan ang mga humahanap sa iyo at itinataas ko ang aking panalangin na may pusong handang makinig sa iyo. Tulad ng sinasabi ng Salmo 121, itinataas ko ang aking mga mata sa iyo, aking walang hanggang tulong. Sa iyong presensya ay natatagpuan ko ang aliw, kahit walang agarang sagot, sapagkat kapag nagdadasal ako, hindi lamang ako nagsasalita, nagkakakonekta rin ako sa iyo at sa koneksyong ito ay naaaktibo ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Turuan mo ako, Panginoon, na magdasal ng may katapatan, na may pananampalataya, na may pag-asa. Na ang aking mga salita ay hindi lamang gawain, kundi deklarasyon ng aking tiwala sa iyo. Tulad ng sinasabi ng Jeremias 30 at 33, tawagin mo ako at sasagutin kita. Dahil dito ay humihingi ako, naniniwala na ipinapakita mo ang iyong kalooban sa mga humahanap sa iyo. Nais kong maging naaayon sa iyo na ang aking isip at espiritu ay maging alinsunod sa iyong plano, na sa bawat panalangin makahanap ako ng direksyon, kapayapaan at kapangyarihan. Espiritu Santo, halina at gabayan mo ako kahit habang natutulog ako, na sa gabing ito ang aking mga pag-iisip ay makapahinga sa iyong katapatan. Ama, hindi ka natutulog ni naliligaw ng pansin. Pinagtitiwalaan ko ng buo na iyong pinapakinggan ang bawat hiyawan na may pag-ibig. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang kapag ang pag-aalinlangan ay pumasok, hindi ko tigilang hanapin ka. Ang bawat panalangin na itinataas ko ay isang binhi, at kahit hindi ko makita ang bunga agad, alam ko na gumagawa ka na sa aking buhay. Sa gabing ito, nananatili ako sa iyong presensya na may buong tiwala sa iyo. Minamahal na Ama, sa gabing ito dumarating ako sa iyo na may pagnanais na makapahinga sa iyong pangako. Ayaw ko na ang katahimikan o paghihintay ay nakawin ang aking kapayapaan. Bigyan mo ako ng pasensya upang magtiwala sa iyong mga oras, upang hindi magmadali o mahulog sa kawalan ng pag-asa. Alam ko na laging nakikinig ka at na ang iyong sagot, kahit hindi agad dumating, ay perpekto para sa akin. Salamat, Panginoon.
sa pagtuturo sa akin na magdasal at sa pagbubukas ng aking mga mata sa iyong makapangyarihang kamay na nakikialam kahit hindi ko nakikita. Sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ang aking matibay na kanlungan, aking matatag na lakas. Ngayon ay yumakap ako sa katotohanan ng iyong salita. Ingatan mo ako sa ilalim ng iyong lilim. Sumakop sa akin ng iyong pag-ibig at sumuporta sa akin ng iyong katapatan. Kahit minsan ang mundo ay parang tumututol, naaalala mo sa akin na ang iyong proteksyon ay walang hanggan na tulad ng sinasabi ng Salmo 121, ikaw ay ang lumikha ng langit at lupa at hindi lamang nagbabantay sa akin, kundi naaalaala ang bawat hakbang ko. Ang iyong pag-aalaga ay walang hanggan. Panginoon, nais kong mabuhay na naniniwala na ingatan mo ako mula sa lahat ng masama. Walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong kamay. Kapag dinalaw ng takot at pag-aalinlangan, naalala mo sa akin na may laban sa aking pabor kahit hindi ko nauunawaan. Kapag ang pagsubok ay tumindi, tulungan mo akong naalala na ang iyong proteksyon ay mas malaki kaysa sa anumang banta. Ang iyong salita ay nagsasabi sa Isaias 40:10, huwag matakot sapagkat narito ako sa iyo. Ito ang aking angkla sa gabing ito. Kahit naglalakad ako sa madidilim na libis, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko at ang iyong presensya ay nagbibigay ng pag-asa. Hiniling ko ang pagkakaiba, Panginoon, upang makilala ang iyong pag-aalaga sa araw-araw. Kahit minsan ang iyong kamay ay gumagawa sa mga paraang hindi ko nauunawaan, nais kong panatilihin ang aking puso na nakatuon at nagpapasalamat kung ito ay nasa gitna ng unos o sa katahimikan ng gabi, na maramdaman ko ang iyong tunay, matibay at malapit na presensya. Salamat sa iyong pangakong proteksyon. Salamat sapagkat hindi ako naglalakad ng nag-iisa, sapagkat sa iyo mayroon akong walang hanggang kanlungan. Kahit ang buhay ay magdala ng mga hirap, may katiyakan na ikaw ay kasama ko. At ito, Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng kapayapaang hindi maaring tanggalin ng sinuman. Ngayon ay natutulog ako nang may buong tiwala sa iyo. Alam ko na hindi ka natutulog ni naliligaw ng pansin. Ang iyong tingin ay laging nasa akin, nagbabantay sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagiging aking walang hanggang tagapagligtas, sa iyong walang hanggang presensya na hindi kailanman nag-iiwan at sa aliw na natatagpuan ko sa iyo gabi-gabi. Sa sandaling ito, itinataas ko ang aking tinig na may pag-asa at tiwala, na alam na ikaw ang aking matibay na kanlungan sa gitna ng anumang unos. Kahit ang takot, pagkabalisa o kawalan ng katiyakan ay subukang makapangyarihan sa akin, naaalala mo sa akin na ang aking pag-asa ay hindi nasa mga pangyayari kundi sa iyo. Tulad ng sinasabi ng iyong salita sa Jeremias 29:11, may plano kang kapayapaan para sa akin, hindi kasamaan, upang bigyan ako ng katapusan na aking inaasahan. Kahit hindi ko ngayon nauunawaan ang nangyayari, nais kong makapahinga na alam na gumagawa ka para sa aking kabutihan, na ang bawat hakbang ko ay iniutos mo at ang aking buhay ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Ngayon ay binabago ko ang aking pag-asa. Mas malaki ka kaysa sa anumang hirap. Ikaw ang aking matibay na bato at sa iyo ako makapapahinga. Panginoon, ipinapasa ko sa iyo ang aking mga alalahanin at nagpasya akong magtiwala sa iyong perpektong oras. Nais kong matuto na maghintay ng may pasensya at pananampalataya. Naniniwala na walang nakalilipas sa iyong mga kamay. Kahit minsan ang hinaharap ay nakakabahala, tinatawag mo ako na makapahinga sa iyong kapayapaan. Tulungan mo ako, Ama, na magtiwala ng higit at matakot ng mas kaunti. Na ang Espiritu Santo ay punuin ako ng lakas, na naalala ko na hindi ako nag-iisa at na laging malapit ka kahit ang mga araw ay mukhang madilim.
Kahit minsan ang mundo ay parang tumututol, naaalala mo sa akin na ang iyong proteksyon ay walang hanggan. Tulad ng sinasabi ng Salmo 121, ikaw ay ang lumikha ng langit at lupa at hindi lamang nagbabantay sa akin, kundi naaalaala ang bawat hakbang ko. Ang iyong pag-aalaga ay walang hanggan. Nagdarasal din ako para sa mga nararamdaman ang pagkabalisa o kalituhan sa gabing ito. Sa mga hindi alam kung paano magpatuloy, na maaari nilang maramdaman ang iyong presensya bilang isang kanlungan sa gitna ng unos. Punan mo sila ng iyong kapayapaan, ang Panginoon, at baguhin ang pag-asa sa kanila. Salamat sa pagiging aking buhay na pag-asa, aking kapayapaan at sa paglalakad sa aking tabi. Sa sandaling ito ng panalangin, kinikilala ko ang iyong walang hanggang proteksyon sa aking buhay. Ikaw ang aking matibay na kanlungan at sa iyo ako pinagtitiwalaan ng buo. Ngayon ay nagmumuni-muni ako sa magandang pangakong Salmo 121 na nagpapanatili na ikaw, Panginoon, ay nagbabantay sa amin nang hindi natutulog. Ang iyong proteksyon ay hindi lamang lumilitaw sa panahon ng krisis, matatag, tapat at tahimik ka. Nagbabantay ka sa amin sa araw at gabi, sa bawat hakbang, sa bawat pag-iisip, kahit hindi natin napapansin ang panganib. Kahit hindi natin palaging makita ang mga banta sa amin, ikaw ay nakikita ito at sa pag-ibig ay inilalayo mo. Ikaw ang aming hindi nakikitang kanlungan, ang kalasag na nagtatanggol sa amin mula sa mga bagay na hindi natin makita. Tulad ng sinasabi ng iyong salita sa Salmo 91:11, ipadala mo ang iyong mga anghel tungkol sa akin, nabantayan ako sa lahat ng aking mga landas. At ganito na, sa paulit-ulit, salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na nakialam ka nang hindi ko nalalaman, sa mga sitwasyong inalis mo at sa mga laban ng tahimik mong sinalihan. Maraming banta ay hindi nakikita, dumarating sa anyo ng pagkabalisa, mga pag-iisip na nakaw ng kapayapaan o damdaming humihina sa amin. Ngunit ikaw, Panginoon, ay nagbabantay din doon. Ikaw ang sumusuporta sa aming isip, puso at kaluluwa. Sa gabing ito, hiniling ko na patuloy kang makapalibutan ako ng iyong proteksyon. Ingatan mo rin ang mga mahal ko, ang mga pagod, ang mga nahihirapan, at ang bawat isa na humihingi ng kanlungan. Ipadala mo ang iyong mga anghel sa kanilang buhay at hayaang makahanap sila ng pahinga sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ipinapasa ko sa iyong mga kamay ang bawat aspeto ng aking buhay, aking mga desisyon, aking mga relasyon, aking pahinga, bawat hakbang na gagawin ko, bawat pag-iisip na lalabas. Nais kong mapalibutan ng iyong presensya. Mas malaki ka kaysa sa anumang banta, mas matibay kaysa sa anumang takot, at mas tapat kaysa sa anumang seguridad ng tao. Salamat sa iyong pagmamahal, sa pag-aalalay kahit hindi ko napapansin, sa pag-aalaga sa akin bilang isang ama na hindi nag-iiwan. Ngayon ay hiniling ko na patuloy kang maging aking kalasag, aking matibay na tore, at tulungan mo akong naalala sa gitna ng anumang hirap na ikaw ay kasama ko, na nagtatanggol at nagbibigay ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa sandaling ito ng pakikisama sa iyo. Sa gabing ito ay humihinto ako upang kilalanin ang iyong katapatan, naging aking walang hanggang tagapagligtas, aking tagapagligtas sa lahat ng oras, ang hindi natutulog ni naliligaw ng pansin. Ang iyong pag-aalaga ay nasa aking buhay kahit sa mga sandaling hindi ko ito napapansin. Ngayon ay puno ako ng pasasalamat sa pag-alala na sumasakop ka sa akin ng pag-ibig at nagbibigay ng pahinga sa gitna ng mga unos. Kahit ang araw ay nagdala ng mga alalahanin o panloob na laban, naroon ka, gumagawa ng tahimik, inilalayo ang mga panganib na gumagabay sa aking mga hakbang ng matibay na kamay. Walang aninong makakapulupot sa akin kung ikaw ay kasama ko. Walang pagkabalisa na hindi yumuyuko sa iyong kapayapaan. Sa gabing ito ay nananatili ako sa ilalim ng iyong lilim, naniniwala na ang iyong proteksyon ay makakasama rin
habang natutulog ako. Ngayon ay inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aking buhay, aking mga pag-iisip, lahat ng aking pagkatao. Ipinapasa ko ang aking pahinga, aking mga pangarap, at lahat ng darating bukas. Gabayan mo ang bawat hakbang, bawat desisyon at ingatan ang mga mahal ko ng parehong pag-ibig na pinoprotektahan mo ako, na sa bawat sitwasyon ay maaari kong naalala na mas malaki ka kaysa sa anumang banta at na kung ikaw ay kasama ko, walang dapat akong katakutan. Salamat sa pagiging aking matibay na tore, aking kalasag, aking ligtas na lugar. Ang panalangin ito ay hindi natatapos dito, na maging simula ito ng isang buhay na ginagabayan ng iyo, isang buhay na naniniwala, naghihintay at nagpapahintulot na masakop ng iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa pagiging bahagi ng komunidad ng pananampalataya na ito. Mahalaga ang iyong pangako at ang iyong pakikilahok ay nagpapahintulot na makilala ng higit pang mga tao ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng channel na ito. Kung hinawakan ng panalangin ito ang iyong buhay, ibahagi ito sa isang nangangailangan ng kanlungan, aliw o pag-asa. Baka ikaw ang liwanag na gagamitin ng Diyos upang maabot ang isang nangangailangan ng puso. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito ang perpektong oras upang gawin ito. Maraming tao ang gumagamit ng mga videong ito bilang espiritual na suporta, lalo na ang mga walang malapit na simbahan o dumaranas ng mahihirap na sandali. Dahil dito, ang pag-subscribe at pagkomento ay tumutulong upang maabot ng higit pang mga tao ang salita ng Diyos. Huwag kalimutang ang huling aral ngayon ay maaaring maging susi upang mabuksan ang isang pagpapala sa iyong buhay. Huwag itong palampasin, manatili kang matatag sa pananampalataya at maghintay ng may bukas na puso sa inihanda ng Diyos para sa iyo. Binabati kita, kapatid, sapagkat ang bawat panalangin na ginagawa mo, bawat gawa ng pananampalataya ay naglalapit sa iyo sa layunin na inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Na ang panalangin ito ay hindi lamang sandali, kundi simula ng isang pang-araw-araw na paglalakad sa ilalim ng kanyang proteksyon. Sa wakas, inaanyayahan kita na manatili ng ilang minuto pa sa katahimikan na hinahayaang punuin ng kapayapaan ng Diyos ang iyong kaluluwa. Ibigay ang oras na ito upang pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya para sa iyo. Napunuin ng pasasalamat ang iyong puso at maranasan ang kanyang malalim na presensya sa sandaling ito. Napagpalain ka ng Diyos ng ganap at na ang kanyang proteksyon ay sakop ka palagi. Na ang bawat araw ay bagong pagkakataon upang makita ang kanyang kaluwalhatian sa iyong buhay. Kita-kita sa susunod na video. At tandaan, huwag kang tumigil sa pagdarasal o sa paghahanap sa Diyos ng buong puso. Kapayapaan sa Kristo at na ang kanyang grasya ay makasama ka palagi.